para maiwasan ang pagkakaroon natin ng mga manok na pike, sakang, taob, tihaya at pilipit na klase ng tuhod. Magandang buhay mga boss! Ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na ito ay tungkol sa paggamit ng tamang size ng roasting pole para sa ating mga manok mula sisiw hanggang sa range area, tuloy sa cording area at lalong-lalo na pagdating sa keeping pen na kanilang pahingahan bago dumating ang oras ng kanilang laban sa ibabaw ng ruweda. Tara mga boss, patapusin nyo hanggang dulo ang video na to para malaman nyo rin yung pagkakaiba ng manok na natutulog sa malalaking sanga kumpara sa manok na natutulog sa maliliit na sanga na kalimitan pa ay nasa dulo or nasa tuktok ng punong kahoy ayon sa aking karanasan. Karamihan mga boss sa ating mga kapwa sabongero ay pinagwawalang bahala ang bagay na to, pero para sa akin, isa ito sa napakalaking bagay para makatulong sa magandang development ng paa ng manok, lalong-lalo na para magkaroon sila ng malalakas na daliri habang sila ay lumalaki at magagamit din nila ito para sa high performance na pakikipaglaban sa ibabaw ng ruweda. Nandito na tayo mga boss sa ating cording area at katulad ng nakikita nyo, yan po yung aming roasting pole na ginagamit. Dulo po siya ng bayog at mula sa buko na yan ay intentionally kinakayas namin para matanggal yung madulas na balat at para mailapit namin sa aming desired na roasting pole size diameter na hindi lalayo more or less 1/2 inch diameter ng plastic pipe. Although wala pong specific standard size at saka science backup na roasting pole para sa isang manok, ang aking inoobserbahan lamang mga boss para matansya ko yung roasting pole na aking ibibigay sa aking manok ay yung kanyang grip mga boss pag siya ay nakatuntong mismo doon sa roasting pole. Kailangan ang gusto ko sa aking mga manok ay nahahawakan nila mabuti yung kanilang roasting pole habang sila ay natutulog. Dahil ang paa ng manok mga boss, pag sila ay natutulog, naglalak automatic yung kanilang grip doon sa roasting pole na kanilang tinutuntungan. At ang aking palatandaan mga boss ay kung yung kuko ng kanyang prapto at middle finger ay lumampas na sa isa't isa, happy na ako doon mga boss. Sigurado na ako na kahit umulan at bumagyo at humangin ng malakas, ay yung aking manok ay masarap ang kanyang tulog sa ibabaw ng kanyang roasting pole doon sa cording area. At ang tip mga boss, para malaman ninyo na komportable at masarap ang tulog ng inyong manok sa kanyang roasting pole, ay kung kinabukasan makikita nyo na yung kanyang ipot ay nasa iisang lugar lamang. Ibig sabihin mga boss ay hindi siya lumipat ng ibang lugar dahil komportable siya sa lugar na yon at nakatulog siya ng mahimbing, kaya lumabas at pumatak yung kanyang ipot sa buong magdamag sa isang lugar lamang. Yan mga boss, lapitan natin itong manok na to. Yan no, small yung manok na yan, pero komportable siya sa ibabaw ng kanyang roasting pole dahil nakikita nyo naman, sakto, nagigrip niya, nahahawakan niya yung kanyang roasting pole. Pero kahit lumiit
pa doon, mga boss, yung kanyang roosting pole na tinutuntungan ay walang problema. Dahil katulad nga nung mga nakita natin doon sa unang part ng ating video ay mas maliit pa yung pinipili mismo ng mga manok na humahapon sa mga sanga ng punong kahoy. At kahit umulan, humangin, umugoy o yumugyog yung sanga na yon, ay hindi sila nahuhulog dahil nga may automatic lock yung kanilang paa pag sila ay natutulog na. At syempre mga boss, gumagana lang yon pag yung kanilang roosting pole ay kayang-kayang hawakan ng kanilang mga daliri mismo. Sakto mga boss, tumigil yung pag-ulan at tali kayo, samahan nyo ako at puntahan natin yung ating mga manok sa cording area habang sila ay natutulog. At yan yung sinasabi ko mga boss, oh. Nakikita nyo, hawak na hawak ng ating manok yung kanyang roosting pole. At syempre, pag ganyan, makakaasa tayo na komportable siya at makakapagpahinga siya ng maayos. Kahit umulan at lumakas man yung ihip ng hangin, hindi siya mahuhulog kahit siya ay natutulog. Yan o. Isa pang dahilan mga boss kung bakit namin kinakayas yung dulo ng bayog bukod sa planong pagpapaliit ng kanyang diameter ay para magkaroon ng friction yung paghawak ng ating manok. Hindi madulas yung kanyang roosting pole at kahit humangin ng medyo malakas, hindi siya uugoy-ugoy. Pansinin nyo tong manok na to mga boss. Maliit yung kanyang mga daliri, yung kanyang grip, kaya pinili niyang pumwesto dun sa dulo ng kanyang roosting pole. Pwede rin kayong gumamit mga boss ng sanga, yung mga tuwid na kahoy para gawin tuntungan kung ano ang available sa inyong lugar. Basta tanggalin nyo lang yung balat para matanggal, magkaroon ng friction mismo yung roosting pole at hindi mahirapan yung inyong manok. Itong manok na to malaki boss, kaya doon siya sa dulo pumwesto. Medyo malaki yung mahahaba yung kanyang daliri, kaya gusto niya doon sa malaking bahagi ng roosting pole ang kanyang tutuntungan. Hindi ko rin kiniklaim mga boss na itong practice namin na to ay ang pinaka the best pagdating sa diskarte sa roosting pole, pero nasubukan na rin kasi namin mga boss ang gumamit ng roosting pole na malalaki yung kanilang diameter. At napansin namin na hindi tumutuntong yung aming mga manok sa oras ng kanilang pagtulog sa kanilang roosting pole, kundi sa baba mismo sila natutulog. Ang ibig sabihin ng mga boss ay hindi sila komportable dahil nga hindi naman nila mahawakan mismo yung kanilang roosting pole at maaari silang mahulog pag humangin ng malakas. Yan o, disable yung manok na yan mga boss. Pero nakita nyo, yung kaliwang paa niya lang ang ginagamit niya sa paghawak ng kanyang roosting pole. Gusto pa rin niya sa ibabaw. Ibig sabihin, komportable siya doon. Kaya mga boss, ang tip ko sa inyo, huwag na huwag niyong hahayaang matutulog ang inyong mga manok sa lapag o sa sahig ng kanilang kulungan o sa mga malalaking size ng roosting pole na ginagamit na nila, pati yung kanilang pitso na pambalanse para hindi sila mahulog habang sila ay natutulog. Napakalaki mga boss ang may tutulong ng paggamit ng tamang size ng roosting pole, lalong-lalo na sa range area na kung saan mabilis ang pagdevelop ng mga buto at laman ng ating mga manok para maiwasan ang pagkakaroon natin ng mga manok na pike, sakang, taob, tihaya at pilipit na klase ng tuhod. Pag tama ang size ng roosting pole na inyong ginamit habang lumalaki ang inyong mga manok hanggang sa kanilang cording area, makakaasa kayo mga boss na ang daliri ng inyong mga manok ay magaganda, malalakas, walang diferensya, may maluluwang na silong, magaganda ang posisyon ng kanilang mga tuhod, balansing-balanse at
matikas na matikas kung tumindig. Bago ko makalimutan mga boss, kung ano ang kaibahan or diferensya ng manok or cockerels na mas pinipili niyang matulog doon sa malaking sanga ng punong kahoy or sa lapag kaysa doon sa manok or cockerels na pinipili niyang matulog doon sa pinakadulo ng sanga or sa ituktok ng punong kahoy. Ayon sa aking obserbasyon at karanasan, kalimitan yung mga manok na natutulog sa malaking sanga ng punong kahoy ay may diferensya sa kanilang tuhod or sa kanilang pitso. At kalimitan din ang mga manok na to mga boss ay medyo matataba, may sapula at mabagal kung kumilos. At yung manok na pinipiling matulog sa dulo na may maliliit na sanga o kaya ay sa pinakatuktok ng isang punong kahoy, kalimitan ang mga manok na to mga boss ay malulusog, magaganda ang katawan, fit na fit, maaayos ang tuhod, magagaling at matatalino.